Dominant Protector. Credit to the author. 3,141-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Noong una ay gustong tapusin ni Pangulong Shen ang kasalukuyang usapin bago ipatawag si Norvan, ngunit itong Norvan ay iba sa iba. Siya ay apo ni Clifford, kaya't si Pangulong Shen ay nagbigay ng mukha kay Clifford at sinabi sa mensaherong disipulo, "Sige, papasukin mo si Norvan." Oo. Tumango ang alagad at umalis. Tatayo na sana si Clifford, ngunit umupo din siya at hinintay na dumating si Norvan. Gayunpaman, medyo natuwa si Clifford sa kanyang puso. Ang Norvan na ito ay talagang alam kung paano samantalahin ang pagkakataon. Ngunit maganda rin ito kasama si Harry dito, hindi sasabihin ng mga tao na siya ang nasa likod ng mga eksena. Walang may tatago kung makita ito ng lahat. Si Harry ang magsasabi sa kanila kapag siya ay nakabalik, at ang Sky Elixir Sect ay kailangang magdusa sa katahimikan. Guild Leader Shen, Guild Leader Uyang, Disciple Norvan greets the two elders. Magalang na sabi ni Norvan habang naglalakad sa pintuan. Hindi niya pinansin si Harry, ngunit hindi masyadong inisip ito ni Harry. Pagkatapos ng lahat, si Norvan ay isang panloob na miyembro ng samahan. Normal lang sa kanya na hindi siya kilala. Norvan, ano ba ang importanteng pumunta ka dito? Bakit hindi ko narinig na binanggit mo ito kanina? Medyo naguluhan si President Shen. Kung tutuusin, ang mga vice-presidente na ito ay karaniwang nakatalaga sa kani-kanilang mga pamilihan at teritoryo. Babalik lang sila maliban kung may importanteng bagay. Gayunpaman, si Norvan ay hindi tumawag ng maaga. Hindi kaya nakipag-ugnayan na siya sa alamat na si Uyang ng maaga. Gayunpaman, nang tingnan ni Pangulong Shen si Clifford, nakita niya na si Clifford ay nagulat din at na-curious, kaya inalis niya ang ideyang ito. Tila hindi alam ni Clifford ang bagay na ito ng maaga. President Shen, President Uyang, nagpunta ako dito na may mahalagang bagay. Ang dahilan kung bakit hindi kita tinawagan noon ay dahil ito ay masyadong mahalaga, kaya gusto kong iulat ito sa iyo ng personal. Magalang na sabi ni Norvan. Anong meron? Biglang naging interesado si President Shen. Dahil sinabi iyon ni Norvan, nangangahulugan ito na hindi ito maliit na bagay. Ganito. May isang customer na gustong makipagtulungan sa asosasyon ng kalakalan ng mga magsasaka para magbenta ng isang uri ng banal na sandata na lumalaban sa langit. Sabi ni Norvan. You can handle this matter on your own. There's no need for you to come personally for a heaven-defying divine weapon, right? Just a phone call. Naguguluhan na tanong ni President Shen. Tama na, munting magsasaka. Kailangan mong matutong maging malaya. Hindi ka pwedeng humingi ng tulong sa amin ni Lolo Shen palagi. Paano ka lalago ng ganito? Sabi ni Clifford. Hindi, mayroong higit sa isang banal na artifact na lumalaban sa langit. Ito ay isang banal na sandata na lumalaban sa langit na maaaring gawin ng maramihan. Sabi ni Norvan. Mass production. Anong heaven-defying dyan? Nagtatakang tanong ni President Shen. Yeah, just like this medicinal pill. Paano nga ba matatawag na heaven-defying ang isang bagay na maaring mass produce? Sabi ni Clifford sa paraang kooperatiba. Guild Leader Shen, Guild Leader Uyang, bagamat ang item na ito ay maaaring gawing mass produce, ito ay lumalaban sa langit. Ipinagmamalaki ni Norvan, ang bagay na ito ay tinatawag na Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron. Isang Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron. Ano iyon? Natigilan si President Shen. Hindi pa siya nakarinig ng isang banal na sandata na may ganitong pangalan. Ito ay isang uri ng medicinal cauldron na maaaring automatikong magpino ng mga first grade na table tasks. Sabi ni Norvan. Automatikong pinipino ang mga first grade na table tasks. Idinilat ni Pangulong Shen ang kanyang mga mata at hindi makapaniwalang tumingin kay Norvan. Norvan, hindi ka nagsasalita ng walang kaparirikon, tama. Isang medicinal cauldron na maaaring automatikong pinuhin ang mga table tasks. Hindi naman ako nagkamali ng narinig, di ba? Paano magkakaroon ng ganyan?
Kung ang bagay na ito ay maaaring automatikong gumawa ng mga table tasks, ano ang silbi ng mga alchemist? Tama, munting magsasaka, hindi ka sana na-scam ng isang tao, di ba? Itong nakatatandang si Harry na nasa harapan mo ay isang elder ng Sky Elixir Sect. Bakit hindi mo siya tanungin kung narinig na niya ang bagay na ito? Nagulat din si Clifford habang nakaturo kay Harry. Nagulat si Harry sa mga salita ni Norvan. Isang automatic grade 1 medicine cauldron. Paano nagkakaroon ng ganitong bagay sa mundong ito? International joke ba ito? Nang marinig niya ang tanong ng alamat na si Uyang, agad siyang sumagot, tama. Anong grade 1 automatic medicinal cauldron? Nascam ba si Mr. Uyang? Hindi pa ako nakarinig ng ganoong kaldero sa Sky Elixir Sect. Kailangan mong malaman na ang lahat ng una at ikalawang baitang kaldero sa merkado ay gawa namin. Kami ang mga tagagawa, at hindi pa kami nakarinig ng anumang mga kaldero na maaaring automatikong magpino ng mga table tasks. Kung may ganyan, hindi ba natin malalaman? Tumingin si Norvan kay Harry at naglabas ng 4 na salita na halos mapasokan ng dugo ni Harry, wala kang alam. Ikaw. Hindi ako mapakali na makipagtalo sa mga katulad mo. Isa kang tipikal na halimbawa ng pagtulong sa mga tao na magbilang ng kanilang pera pagkatapos na day-in. Galit na galit si Harry. Elder Kang, please calm down. Let me ask Norvan, what is going on? Ikinaway ni Pangulong Shen ang kanyang kamay kay Harry, na sinenyasan siyang huminahon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Norvan, munting magsasaka, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Karaniwan kang matalinong tao, bakit ang gulo mo ngayon? Paano nagkaroon ng ganoong bagay? Ang mga katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Pangulong Shen, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Maiintindihan mo kung ano ang nangyayari pagkatapos panoorin ang aking demonstrasyon. Hindi nakipagtalo si Norvan. Nag-wave lang siya ng kamay at nag-gesture sa likod. Pagkatapos, itinuro niya ang maliit na butas na nagmumula sa pintuan at sinabing, ito ang kasaya ng alchemist ng aming palengke, maliit na butas. Ang pinuno ng guild na si Shen at ang pinuno ng guild na si Uyang ay dapat magkaroon ng ilang impresyon tungkol dito, tama ba? Tama, naalala ko siya. Ako ang nag-assign sa'yo. Tumango si Clifford at sinabing, may impresyon ako. Walang gaanong impresyon si Pangulong Shen dito, ngunit alam niya ang tungkol sa mga alchemist. Gayunpaman, mas lalo siyang na-curious. Norvan, ibig mo bang sabihin na ang iyong grade 1 automatic medicinal cauldron ay nasubak ng maliit na butas? Ngunit, tumango si Norvan. Napakatanga mo. Hindi alam ni Pangulong Shen kung tatawa o iiyak. Norvan, isipin mo. Ilang beses palang nahawakan ng alchemist ang medicinal cauldron. Paano kanya matutulungang suriin ang medicinal cauldron na iyon? Hindi niya rin maintindihan. President Shen, nasabi ko na, please continue to watch. Habang nagsasalita si Norvan, sinabi niya sa maliit na kung gawin silang isang tableta sa pagtitipon ng espiritu. Oo, Vice Guild Leader Uyang. Oo, sagot ng munting kong. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya ang automatic grade 1 medicinal cauldron mula sa kanyang backpack at inilagay sa lupa sa harap ng lahat. Pagkatapos, umupo siya ng naka-cross-legged. Anong klaseng kaldero ito? Ang pinuno ng guild na si Shen, ang pinuno ng guild na si Uyang, at si Harry ay lahat ay tumingin sa item sa gulat, hindi alam kung ano ito. Ang bagay na ito ay tinatawag na grade 1 automatic medicinal cauldron. Susunod, ipapakita ko kung paano gawin ang spirit gathering pill. Habang nagsasalita si Kong, binuksan niya ang automatikong grade 1 medicinal cauldron at ipinakita ang walang laman na kaldero sa lahat. 3,142. Pagkatapos, kinuha niya ang mga sangkap para sa spirit gathering pill mula sa kanyang backpack at inilagay ito sa medicinal cauldron. Pagkatapos, isinara niya ang takip ng medicinal cauldron at binuksan ang automatic medicinal cauldron. Isang beep na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang automatikong grade 1 medicinal cauldron ay matagumpay na na-activate. Samantala, pinili ng maliit na butas na pinuhin ang tableta sa pagtitipon ng espiritu.
Pagkatapos, ayon sa mga tagubilin sa likidong kristal na screen, pinalamig niya ang apoy ng tableta at nagsimulang pinuhin ang tableta. Ang sunod-sunod na pagkilos na ito ay nagpatulala sa mga taong naruroon. Kahit na narinig na ni Clifford ang sitwasyon ng medicinal cauldron na ito mula kay Norman noon, labis pa rin siyang nabigla sa sandaling ito. Hindi ba ito masyadong matalino? Bakit parang ang matalinong rice cooker ngayon? Ilagay sa bigas, pindutin ang isang pindutan, at pagkatapos ay ang lahat ng ito ay automatikong. Ang pinuno ng guild na si Shen, ang maalamat na si Uyang, at maging si Harry ay nagtipon lahat sa paligid ng maliit na kung upang panoorin siyang gumawa ng tableta. Kung noon pa man, siguradong kabahan ang maliit na butas at mabibigo ang tableta. Pero ngayon, hindi na. Ang lahat ng ito ay mga pahiwatig, at ang maliit na butas ay hindi natatakot na mabalisa at may nawawala. Nakita ng pinuno ng guild na si Shen, maalamat na si Uyang, at Harry ang nilalaman sa screen. Tiningnan nila kung gaano kaseryoso si Kung, at dahan-daang nagsimulang maniwala sa high-tech na bagay na ito na lumalaban sa Diyos. Si Harry, sa kabilang banda, ay hindi masyadong maganda. Ang hitsura ng isang Tier 1 automatic cauldron ay isang malaking dagok sa merkado, lalo na kay Harry. Ito ay isang bangungot. Nakagawa na siya ng napakaraming Tier 1 na table task, at kung lahat ay makakagamit ng mga automatikong Tier 1 na kaldero para gumawa ng mga table task sa hinaharap, sino pa rin ang bibili ng mga Pildores ng Sky Pill Sect? Kaya naman, patuloy na nagdarasal si Harry sa kanyang puso. Ito ay isang kasinungalingan, ito ay isang kasinungalingan. Whoosh! 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 Tinapos ni Little Kung ang huling hakbang at nakahinga ng maluwag. Kasunod ng mga tagubilin sa screen, inalis niya ang apoy ng alchemy at sinabing, sige, handa na ang tableta. Guild Leader Shen, Guild Leader Uyang, at Vice Guild Leader Uyang, mangyaring siyasatin ito. Oh, tapos na. Hindi mo pa nabubuksan ang kaldero, paano mo malalaman na gagana ito? Nagulat si President Shen. Tama, Kung. Kung tama ang pagkakaalala ko, bagamat kaya mong kontrolin ang apoy ng alchemy, maaari ka lamang maging alchemist at hindi alchemist dahil kulang ka sa katangiang kahoy sa iyong katawan. Paano mo nagawang magpino ng mga pills? Tanong din ni Clifford. Guild Leader Shen, Guild Leader Uyang, ito ang kahangahangang bahagi ng automatic grade 1 medicinal cauldron. Hanggat makontrol mo ang apoy ng tableta, hindi alintana kung ikaw ay bihasa sa pagpino ng mga table task o kung mayroon kang mga katangiang kahoy sa iyong katawan, hanggat maaari mong baguhin ang temperatura ng apoy ng tableta sa iyong kalooban, maaari kang gumamit ng isang automatikong cauldron na pills. 100% rate ng tagumpay. Walang posibilidad na masayang ang tableta. Habang nagsasalita siya, binuksan ng maliit na butas ang takip ng automatic grade 1 medicinal cauldron. Kaagad, napuno ng halimuyak ang silid, at isang bilog, buong spirit gathering pill na may pill na halo ang tumalon sa mga mata ng lahat. Ito. Itinuro ni Harry ang pill na nasa kamay ng maliit na Kung na hindi makapaniwala, paano ito posible? Ito ay hindi makatwiran, ito ay sadyang hindi makatwiran. Anong grade 1 automatic medicinal cauldron? Kasinungalingan ang lahat. Ilusyon lang ang lahat. Ikaw ay dapat na isang bihasang alchemist. Nagpapanggap ka ba na wala kang anumang katangiang kahoy? Anong balak mo? Kuya Kang, naalala ko ang maliit na butas na ito. Walang katangiang kahoy sa katawan nito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo itong suriin sa iyong sarili. Medyo malungkot na sabi ni Clifford. Fine, susuriin ko. Walang pakialam si Harry kung maganda ang tono ni Clifford o hindi. Kailangan niyang ayusin ang mga bagay-bagay at ilantad ang scam na ito. Habang sinasabi niya iyon, hinawakan niya ang kamay ng maliit na butas at sinimulang suriin ito. Gayunpaman, nabigla siya nang suriin niya ito. Iyon ay dahil wala talagang wood attribute sa katawan ni Kung daw, fire attribute lang. Ito ay imposible. Lalong hindi makapaniwala si Harry pagkatapos suriin. Itinuro niya ang butas at sinabing, kahit wala kang katangiang kahoy, mayroon kang katangiang apoy, kaya't maaari mo pa ring gawin ang tableta sa pagtitipon ng espiritu. Ang pagsasanay ay nagiging perpekto. Maaari mong gawin ito ng ilang beses at makabisado ang pakiramdam. Huwag mong isipin na hindi ko alam.
Ito na ang pangalawang pagtatangka ko. Kumunat ang noo ni Kong. Vice Guild Leader Uyang can be my witness. Tama. Si Kong ay talagang pinipino ang Spirit Gathering Pill sa pangalawang pagkakataon. Tumango si Norvin at sang-ayon na sinabi. Dati, gumawa si Little Kong ng isang tableta. Upang magkaroon siya ng mas maraming enerhiya sa pagtatanghal ngayon, hindi siya pinayagan ni Norvin na magpatuloy sa paggawa ng iba pang mga table tasks. You're all on the same side. Paano ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Ikinawi ni Harry ang kanyang kamay at sinabi sa maliit na si Kung daw, kung may kakayahan ka, tulungan mo akong magpino ng isa pang tableta. Pinuhin ang isang tabletang bumabalik sa buhay. Hindi, pinuhin ang isang tabletang nagbabalik ng enerhiya. Ang Chi Recovery Pill ay isang pill na ginamit ng Golden Class Masters para mabilis na mabawi ang kanilang lakas at Chi. Hindi halata ang recovery effect, at epektibo lang ito para sa Golden Class Masters, kaya walang gumawa ng ganitong uri ng hindi sikat na tableta. Pagkatapos ng lahat, walang merkado para sa mga bagay na ito. Ang mga Golden Class Masters sa sect ay normal na mga disipulo, at bihira silang gumamit ng Chi Recovery Pill sa mga laban. Ang mga Golden Class Masters sa secular na mundo ay walang paraan para bilhin ang mga tabletang ito, kaya napakabihirang ng Chi Recovery Pills. Maging si Harry ay hindi nang ahas na sabihin na magagawa niya ito sa isang pagsubok. Kung tutusin, hindi pa niya ito nagawa noon, at hindi rin niya alam kung paano ito gagawin. Hindi napigilan ni President Chen si Harry na mag-claim medyo nag-aalinlangan pa rin siya, pagkatapos ng lahat, at gusto niyang makita kung ang automatikong kaldero sa mga kamay ni Xiaomo ay makakagawa ng iba pang Tier 1 na table task. Maaari itong pinuhin. Ang maliit na butas ay tumingin sa menu sa automatikong Grade 1 Medicinal Cauldron. Talagang may opsyon para sa Chi Returning Pills, kaya tumango siya at sinabing, ngunit wala akong mga sangkap para sa Chi Recovery Pill. Pumunta at maghanda ng ilang hanay ng mga sangkap para sa unang ranggo na tableta, kabilang ang para sa Chi Returning Pill. Itinuro ni Pangulong Shen ang isang disipulo na naka-standby sa hindi kalayuan at nagutos. Oo. Tumango ang alagad bilang pagsang-ayon at tumakbo pababa para maghanda. Tumalo ng puso ni Harry sa sinabi ni Kong. Masama ang kutob niya dito. Kung tutusin, masyadong prangka ang sagot ni Kong. Ngunit pinalakas pa rin ni Harry ang kanyang sarili, hindi mo kailangang magpakitang gilas. Mag-uusap tayo pagkatapos mong pinuhin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang alagad na may dalang ilang supot sa kanyang mga kamay. Tila mayroong lahat ng uri ng mga material na alchemy sa unang baitang sa kanila. President Chen, ito ang mga sangkap para sa Chi Recovery Pill, at ito ang mga sangkap para sa iba pang first rank na table task. Ibinigay ng disipulo ang bag kay Pangulong Shen. Ang pinuno ng guild na si Shen ay tumango at kinuha ang mga sangkap para sa Chi Recovery Pill. Ipinasa niya ang mga iyon kay Kung, habang ang iba ay inilagay sa lupa sa gilid. Kung, maaari ka na bang gumawa ng Chi Recovery Pills? Maaari itong pinuhin. Tumango si Little Kung at direktang ibinuhos ang bag ng mga sangkap para sa Chi Returning Pill sa automatic Grade 1 Medicine Cauldron. 3,143. Pagkatapos nito, tinakpan niya ang maliit na butas at pinili ang opsyon na Chi Recovery Pill. Kasunod ng mga tagubilin, pinakondensed niya ang Elixir Fire at nagsimulang gumawa ng Chi Recovery Pills. Lalong lumaki ang masamang pakiramdam sa puso ni Harry habang pinapanood niya si Kung na pinapaandar ang automatic medicine cauldron. Makakagawa ba talaga siya ng Chi Recovery Pills? Sa mga taong naroroon, bukod pa kina Norvin at Kung na nakakaalam ng katotohanan, maging ang mga mata ni Clifford ay dilat na dilat. Pinanood niya si Kung na pinipino ang tableta ng hindi kumukurap. Tila gusto rin niyang malaman kung magiging matagumpay ang alchemy na ito. Phew! Pill complete. Inalis ni Kung ang kanyang alchemy fire at pagkatapos ay direktang binuksan ang takip ng automatic Grade 1 Medicinal Cauldron. Hindi man lang siya nilingan at diretsyong sinabi ito. Ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa. O sa halip, ito ay pagtitiwala sa automatikong Grade 1 Medicinal Cauldron. Tapos na talaga. Tiningnan ni President Chen ang Chi Returning Pill sa kaldero at sinabing na bigla, itong Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron ay totoo talaga.
Ito ay talagang isang banal na artifact na lumalaban sa langit. Ito. Paano ito posible? Imposible iyon. Green ang mukha ni Harry. No, I have to try it myself. Kung hindi, iisipin kong nanloloko ka. Ngayon, si Kung daw ay nasa isang mahirap na posisyon. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Vice Guild Leader Uyang. Kung tutuusin, hindi biro ang medicinal cauldron na ito. Ano ang gagawin nila kung ito ay nasira? Nag-alinlangan sandali si Norvin at pagkatapos ay gumawa ng desisyon kung hayaan siyang gamitin ito. Ang medicinal cauldron na ito ay hindi masisira, ngunit dapat mong sabihin kay Kuya Kang kung paano ito gamitin. Sige, sabi niya. Nang makita ni Kung na pumayag si Norvin, tumango siya. Bagamat hindi niya gustong gamitin ang taong ito na laging nagdududa sa kanya, magagawa lang niya ang sinabi ni Norvin. Kinuha ni Harry ang automatic cauldron at pinigilan ang paghamak sa kanyang puso. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na kailangan niyang malaman kung talagang kapaki-pakinabang ang bagay na ito ay isang malaking bagay. Kinailangan niyang magulat kaagad sa ninuno ng Charlie pagkabalik niya at humingi ng desisyon. Kaya naman, pinakinggan niyang mabuti ang pagpapakilala ni Kung paano gamitin ang automatic grade 1 cauldron. Pagkatapos, kinuha niya ang isang bag ng grade 1 elixir material sa lupa at tumingin. Isa itong Misty Body Tempering Pill na hindi pa niya nagawa noon. Ito ay isa pang panggamot na tableta na hindi gaanong nagagamit. Ang Body Tempering Pill ay isang pinasimpleng bersyon ng Foundation Building Pill. Talaga, walang nakagawa nito dahil ang mga epekto nito ay mas malala kaysa sa tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Walang nangangailangan nito. Gayunpaman, kung hindi gaanong sikat ang tableta, mas masaya si Harry. Hindi pa niya ito nagawa noon, kaya ipapakita nito ang pagiging kapaki-pakinabang ng isang Tier 1 na automatikong kaldero. Inilagay ni Harry ang lahat ng sangkap sa kaldero at sinunod ang sinabi ng maliit na butas. Inactivate niya ang automatic cauldron at pinili ang Body Refinement Pill na paraan. Pagkatapos ay sinimulan niyang tipunin ang apoy at gawin ang Body Refinement Pill. Hindi nagtagal at napagtanto ni Harry na ang pamamaraang ito ay napakasimple. Hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang utak, ang kailangan lang niyang gawin ay sundin ang mga tagubilin sa kaldero at baguhin ang temperatura. Sa wakas, sinunod ni Harry ang mga tagubilin at natapos ang paggawa ng Body Refinement Pill. Binuksan niya ang kaldero, at lumubog ang kanyang puso. Gaya ng inaasahan. Ang pagpipino ay isang tagumpay. Sa pagtingin sa bilog, puno, at kumikinang na Body Tempering Pill, hindi alam ni Harry kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Nagtagumpay siya, ngunit ayaw niyang magtagumpay. Nangangahulugan ng tagumpay na ganap na mababago ang dominasyon ng Sky Elixir Sect. Dagdag pa rito, biglang naalala ni Harry na gumawa siya ng isang malaking batch ng rank 1 na mga table tasks. Sino ang bibili sa kanila ngayong wala na ang kaldero? Walang kamalay-malay na sinulyapan ni Harry ang bilang ng mga table tasks na maaaring gawin ng isang grade 1 cauldron. 10 uri, may 10 uri. Maliban sa 3 hindi pangkaraniwan, tinakpan ng 7 iba ang lahat ng rank 1 na mga table tasks na ibinigay sa kanila ni Harry. Isa lang itong scam. Halos itapon ni Harry ang grade 1 medicine cauldron mula sa kanyang kamay. Kung hindi niya alam na ito ay hindi mabibili ng salapi, sinira na sana ito ni Harry. Ako. Aalis muna ako. Nagmamadali si Harry na iulat ito sa Charlie Patriarch, kaya hindi na niya binalak na manatili pa. Teka lang, Kuya Kang, natatakot ako na hindi natin kailangan ng napakaraming mga tabletang ito sa unang baitang. Tumawag si Clifford kay Harry. Ito. Takot talaga si Harry na may mangyari, pero pinilit pa rin niyang kumalma, ayos lang. Ilagay muna natin dito for sale. Sa bagay, isa lang naman ang kaldero. Ang mass production ay magtatagal. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Harry ay mas pangit kaysa sa pag-iyak nang sabihin niya iyon. Hindi siya sigurado sa sarili, kaya isang hakbang lang ang nagagawa niya. Mabuti naman. Tumango ang pinuno ng guild na si Shen. Kung tutuusin, ito ay isang luxury item. Ang presyo ay tiyak na makalangit. Maraming sekta ang hindi kayang bayaran. Totoo yan.
Napahinga ng kaunti si Harry matapos marinig ang mga salita. Totoong hindi magiging mura ang item na ito. Paano kung ito ay lumalaban sa langit? Mataas ang gastos. Ito ay tulad ng kung paano alam ng lahat na ito ay mura upang magtayo ng mga bagay sa isang pabrika, ngunit hindi ka makakagawa ng isang pabrika dahil lamang ito ay mura, hindi ba? O sa halip, hindi ka maaaring magtanim at magparami ng iyong sariling mga gulay kapag nagbukas ka ng isang restaurant, hindi ba? Iniwan ni Harry ang mga Pildores kasama ang kanyang mga tagasunod, naiwan lamang ang pinuno ng guild na sina Shen, Clifford, Norvan, at Kung sa sala. Norvan, saan nanggaling itong kalderong panggamot na lumalaban sa langit? Tanong ni President Shen. Hindi ko ito itatago sa iyo, President Shen. Itong automatic grade 1 medicinal cauldron ay nanggaling sa isang kaibigan ko. Ang kumpanya niya ang nag-imbento nitong automatic grade 1 medicinal cauldron, at nakikipagtulungan siya sa atin. Sabi ni Norvan. Oh, anong kumpanya? Saang sekta siya galing? Hindi lang siya marunong sa alchemy, pero nakakagawa din siya ng ganyang kaldero na nakakalaban sa langit. Anong problema? Tanong din ni Clifford na sorpresa. Ang kanyang pangalan ay Terence, at ang kanyang kumpanya ay tinatawag na Miracle Dr. Larkins Medical Company. Naniniwala ako na si President Shen at President Uyang ay hindi estranghero sa pangalang ito. Sabi ni Norvan. Ano? Terence. Ang medikal na kumpanya ni Miracle Dr. Larkins. Dilat na dilat ang mga mata ni President Shen. Kung ito ay ibang tao, hindi nila gaanong papansinin si Terence, ngunit si President Shen ang pinuno ng samahan ng kalakalan ng practitioner. Isang kumpanyang kumita ng napakaraming pera mula sa karaniwang mundo, na may mga produktong may katulad na epekto sa mga table tasks, kinailangan itong bigyang pansin ni Pangulong Shen. Nagpadala pa nga si President Shen ng mga tao para bumili ng gamot sa Golden Creation at Injury na gamot para sa pagsasaliksik, ngunit sumuko lang sila nang malaman nila na ito ay talagang pinaghalong panggamot na pulbos. 3,144. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Pangulong Shen na maririnig muli ang pangalan ng kumpanya mula sa bibig ni Norvan ngayon. At saka, narinig na niya ang pangalan ni Terence, medyo sikat na siya sa sinaunang mundo ngayon, kahit na hindi ito kasing lakas ng Thunder, narinig niya ang tungkol sa kanya. Nagpakita siya ng isang palabas sa panahon ng pagsubok, tinatalo ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ng Natoy, ito ay sapat na upang ipagmalaki siya. Itong si Terence, hindi ba practitioner siya? Tungkol naman sa medical company ni Miracle Dr. Larkins, kung tama ang pagkakaalala ko, hindi ba ito isang kumpanya sa sekular na mundo? Hindi ba nalugi ang kumpanya ni Kuya Kang dahil sa kumpanyang ito? May naisip din si Clifford. Ang kanyang ekspresyon ay naging solemn na at mahigpit niyang tinanong si Norvan. Norvan, Terence at Harry ay magkaaway, huwag mong hayaang gamitin mo ang iyong sarili. Nagpadala si Harry ng napakaraming rank 1 na table task, at ngayon ay binibigyan mo siya ng automatikong kaldero ng gamot. Hindi mo ba sinusubukan na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya? Kung ito ay sinabi ng ibang tao, tiyak na iisipin ni Pangulong Shen na sina Clifford at Norvan ang nagplano nito ng maaga. Gayunpaman, ito ay sinabi ni Clifford na naiiba. Kung ang bagay na ito ay talagang may kaugnayan kay Clifford, paano niya masasabi ang mga salitang ito? Kung hindi niya sinabi, magiging mahirap para sa pinuno ng guild na si Shen na isipin ang mga bagay na ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nalaman ng pinuno ng guild na si Shen ang nakatagong kahulugan sa likod nito. Sa makatuwid, inalis ng pinuno ng guild na si Shen ang posibilidad na alam na ito ng maalamat na si Uyang. Guild Leader Uyang, paano nalaman ng magsasaka na nandito si Harry ngayon? Paano niya nahulaan na malapit na siya dito pagkatapos ni Harry? Sa puntong ito, tumingin si President Shen kay Kung Dao at nagtanong, Kung, dahil nakarating ka na dito, pumunta ka na para makita ako, tama? Oo. Kasalukuyang kinakalikot ni Kung ang automatikong grade 1 medicinal cauldron sa kanyang mga kamay. Nang marinig niya ang tanong ni President Shen, mabilis siyang sumagot. Si Kung ay isang ordinaryong disipulo lamang, at ang kanyang pagmamahal sa Tier 1 automatic medicinal cauldrons ay nasa kanyang mukha.
Sa gayong tao na nagpakita ng kagalakan at galit sa kanyang mukha, si Pangulong Shen ay masasabi sa isang sulyap na hindi siya nagsisinungaling, kaya masigurado siya sa kanyang hula. Gayunpaman, nagtanong pa rin siya, munting magsasaka, alam mo ba na may sama ng loob sa pagitan nina Terence at Harry? Alam ko. Tumango si Norvan. Alam mo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni President Shen, at sumimangot siya. Alam ko. Bakit hindi mo sinabi? Sa sandaling ito, bahagyang nagbago din ang mukha ni Clifford. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Norvan. Huminto si Norvan, bago ito, lahat ng elixir sa aming palengke ay ibinibigay ni Mr. Terence. Noong nakaraang pagkakataon, nagdala si Mr. Terence ng ilang first and second grade elixir para ibenta ko, ngunit ang trade association ng aming practitioner ay may eksklusibong paggamit ng mga elixir mula kay Elder Kang ng Heavenly Elixir Sect. Kaya't si Mr. Terence lang ang makakapagsabi sa kanya tungkol kay Terence. Galit na galit siya. Ganito lang. Tanong ni President Shen na may kakaibang ekspresyon. Tama, hindi ba ito itinuturing na sama ng loob? Ngunit hindi ito malaking bagay, mapait na ngumiti si Norvan. Hindi ko yun masyadong inisip noong mga panahong iyon, ngunit dinalhan ako ni Mr. Terence ng Grade 1 Automatic Cauldron. Pagkatapos kong makipag-ayos sa palengke, lumapit ako para makipagkita sa guild leader na si Shen at guild leader Uyang para ipaliwanag ito. Oh, bakit hindi mo ako tinawagan kanina? Tanong ni President Shen. Kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, maniniwala ka ba kung tatawagan kita o ang pinuno ng guild na si Uyang? Ibinuko ni Norvan ang kanyang mga kamay at walang magawang sinabi. Totoo yan. Norvan, medyo close ka nitong Terence. Tumango si Chairman Shen. Oo, nakatrabaho na namin siya dati. Paumanhin sa pagtanggi sa kanya noong nakaraan, ngunit ang mga patakaran ng Practitioners Trade Association ay hindi maaaring labagin, kaya kinailangan kong tanggihan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita kong natalo si Harry, at mula sa makasariling pananaw, lubos akong masaya. Sabi ni Norvan. Ang mga salita ni Norvan ay bukas at nasa ibabaw. Kahit medyo makitid ang isip niya, sinabi niya ang nasa isip niya. Dahil dito, nawala ang natitirang pag-aalinlangan ni President Shen, kaya sinabi niya, sige, magkano ang maaaring makuha ng kumpanya ni Terence mula dito? Kung ang bagay na ito ay isusubasta, malamang na ibebenta ito sa napakataas na halaga. Ang klasifikasyon nitong Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron ay ganito. May isang edisyon, 5-in-1 na edisyon, at ang 10 sa isang limitadong edisyon sa aking kamay. Habang nagsasalita siya, sinabi ni Norvan sa pinuno ng guild na sina Shen at Clifford ang pag-uuri ng automatikong Grade 1 Medicinal Cauldron. Matapos marinig ito, naunawaan ni Pangulong Shen na malamang na nakuha ni Terence ang Trade Association ng Practitioner upang i-back up siya at ibenta ito ng magkasama, ngunit ito ay limitadong edisyon lamang. Gayunpaman, walang pakialam si Pangulong Shen. Ang ganitong uri ng bagay na lumalaban sa langit ay maaaring makaakit ng ilang kasikatan sa pamamagitan ng pag-auction nito sa samahan ng kalakalan ng practitioner. Lahat ay maaaring kumita ng pera, kaya bakit hindi? Sige, munting magsasaka. Mula ngayon, ikaw na ang ganap na mamamahala sa auction, sale, at publicity nitong automatic Grade 1 Medicinal Cauldron. Magtatalaga din ako sa iyo ng ilang alagad na bihasa sa alchemy na tutulong sa iyo. Sabi ni President Shen. Maraming salamat, Pangulong Shen. Tuwang-tuwa si Norvan sa kanyang puso. Mukhang nagawa niyang makawala ngayon. Hindi siya pinagdudahan ni Pangulong Shen. Umalis si Norvan kasama ang maliit na kung upang magsimula sa publisidad. Si Harry, sa kabilang banda, ay bumalik kaagad sa sekta ng 5 elemento at pumunta sa silid ni Patriarch Charlie. Bienan, grabe, may malaking nangyari. Wala nang pakialam si Harry sa kanyang asal habang nagmamadali siyang magsalita. Oh, anong nangyari? Alam ng ninuno ng Charlie na tiyak na may nangyaring malaki, hindi mawawala ng kalmado si Harry kung hindi. Nagsasanay siya sa 5-element sect at sa Sky Elixir sect kamakailan, at naging mas kalmado siya kaysa dati. Marami na siyang pinagdaanan.
Gumawa ang Cultivators Trade Association ng Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron na automatikong makakapagpino ng Grade 1 pills. Kung ganoon, kanino natin ibebenta ang Grade 1 pills natin? Sabi ni Harry na may malungkot na mukha. Oh! Anong Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron? May ganyan. It could automatically refine Grade 1 pills. Harry, sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng dinig? Sumimangot si Patriarch Charlie. Ang katagang ito ay tila lubhang walang katotohanan sa kanyang pandinig. Ang kaldero ay maaaring ilipat sa sarili nitong. Kung gayon ano ang silbi ng mga alchemist? It's absolutely true. I didn't hear about it. I saw it with my own eyes. At sinubukan ko pa, at totoo. Sabi ni Harry. Matagumpay kong mapino ang isang Grade 1 na tableta na hindi ko pa napino dati. Oh, anong nangyari? Sabihin mo sa akin ng detalyado. Agad na napagtanto ni Patriarch Charlie na ito ay malamang na hindi isang ordinaryong bagay. 3,145. Ganito. Mabilis na ipinarating ni Harry ang impormasyong nakuha niya sa Elder. Matapos marinig ang mga salita ni Harry, ang mukha ni Patriarch Charlie ay naging nakakatakot na madilim. Talaga bang may kaldero sa Grade 1? Aling puwersa ang nag-imbento nito? Nalaman mo ba kung aling puwersa ang nag-imbento nito? Tanong ni Patriarch Charlie. No, they didn't. Hindi nila binanggit yung sitwasyon nung time na yon, kaya hindi na ako nagtanong. Gusto ko lang bumalik sa lalong madaling panahon, kaya aalis na ako, sabi ni Harry. I'll go ask around. Oo. Tumango si Patriarch Charlie. Where are our Grade -1 pills? Iiwan muna natin sa Cultivators Trade Fair. Mahaba-haba na ang biyahe, kaya wala nang saysay na bawiin. Hindi madali para sa atin na ibenta ito, kaya kailangan nating umasa sa kanila para ibenta ito. Nagiba ang mukha ni Harry habang nagsasalita. Bienan, sa tingin mo ba sinasadya tayo ng mga bastard ng Cultivator Trade Association? Pinapino nila tayo ng napakaraming Grade 1 na pills at pagkatapos ay gumawa ng automatic Grade 1 medicinal cauldron. Hindi ba nila tayo sinusubukang patayin? This is simply a scam. Sino ang sinusubukan mong scam? Sumimangot ang ninuno ng Charlie at pinandilatan si Harry. How dare Harry call himself his father in front of him? Ah! Father-in-law? You're my father-in-law? Which means you're my father. What I mean is, niloloko ka ng Cultivators Trading Association. Mabilis na sumagot si Harry. Nagbabayad ang mga magsasaka para linlangin ako. Saglit na nag-isip si Patriarch Charlie, pagkatapos ay sinabing, lohikal na pagsasalita, hindi ito dapat posible. Wala kaming nakuhang anuman mula sa asosasyon ng kalakalan ng magsasaka. Sa kabaligtaran, kami ay nagtutulungan. Bukod dito, mula sa sinabi mo noon, hindi alam ni Nine Heavens o ng alamat na si Uyang na nakakuha si Norven ng isang medicinal cauldron. Alam ko ang tukol kay Shen Jiushan. Lagi niyang pinahahalagahan ang reputasyon ng samahan. Hindi siya gagawa ng isang bagay na makakasama sa iba nang hindi nakikinabang sa kanyang sarili. Totoo iyan. Noong panahong iyon, ang pinuno ng guild na si Shen at ang pinuno ng guild na si Uyang ay parehong may pag-aalinlangan tungkol sa medicinal cauldron na kinuha ni Vice Guild Leader Uyang. Tumango si Harry. Kaya nga, sa pangalan ng Trade Association ng Cultivator, hindi nila gagawin ang ganoong bagay. I think this is either emergency or the person who provide the Cultivators Trade Association with the Grade 1 automatic medicinal cauldrons is targeting US behind our backs. Ito ang naging conclusion ni Patriarch Charlie matapos suriin ang sitwasyon. Bienan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Harry. Magtatanong muna ako. Sabi ni Patriarch Charlie. Sa mga susunod na araw, ito man ay ang sinaunang antas o ang nakatagong antas, ang lahat ay nakatanggap ng balita mula sa Cultivator Trade Association. Iyon ay ang Cultivator Trade Association ay naglunsad ng bagong auction item, isang first-grade automatic medicinal cauldron, na maaaring automatikong magpino ng mga table tasks. Ang balitang ito ay parang kulog, at agad itong kumalat sa lahat ng sinaunang at nakatagong antas.
Ang bagay na ito ay masyadong makalangit, at imposibleng hindi ito pansinin. Ang mga alchemist ay palaging ang kahinaan ng mga sinaunang sekta at mga nakatagong bahay. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Hidden Yu family at ang Sky Elixir sect ay nagkaroon ng napakaraming buhong cultivator. Kahit na ang The Alchemist mismo ay hindi malakas, pagkatapos nilang bumuo ng isang sukat, tiyak na may mga taong sasama sa kanila. Ngunit kung ang sarili nilang sekta o pamilya ay makakapagpino din ng mga elixir sa hinaharap, hindi ba mababawasan nito ang posibilidad na sumama sa iba ang kanilang sariling pamilya o mga kainan ng sekta? Bagaman ang lahat ay nag-aalinlangan sa balitang ito, sa mga sumunod na araw, ang Cultivators Trade Association ay nagpaplano na magsagawa ng isang eksibisyon ng Grade 1 Automatic Medicinal Cauldrons. Dahil dito, ang mga naghinala at ang mga hindi naghihinala ay gustong pumunta at tingnan kung ano ang nangyari. Maging sina Patriarch Charlie at Patriarch Albert ay nagkunwaring mga ordinaryong tao para dumalo sa eksibisyon. Kung tutusin, maraming mga disipulo ang dumalaw, at mahirap para sa kanila na makilala kahit na sila ay nagme-makeup. Dinala ni Patriarch Charlie si Harry sa isang tabi habang dinala ni Patriarch Albert si Teresa sa kabila. Pagkatapos ng mapusok na pananalita ni Norvin, maingat na inilabas ni Kung ang isang medicinal cauldron mula sa kanyang backpack. Isa itong kakaibang medicinal cauldron. Naturally, ito ay isang Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron. Gayunpaman, nang makita nila ang likidong kristal na screen sa automatikong Grade 1 cauldron, ang mga mata ni Teresa ay kumislap sa pagkagulat. Sa tabi niya, nagulat din si Patriarch Albert. Pareho silang nag-isip ng parehong bagay ang binagong Grade 3 cauldron na ginamit ni Patriarch Albert para pinuhin ang mga pills para sa Sky-class Island plan. Ang bagay na ito. Bakit kakaiba ito sa kakaibang Grade 3 medicinal cauldron ng Master? Tanong ni Teresa. Pakiramdam ko ay may kaugnayan ito, ngunit makikita natin. Itinuro ni Patriarch Albert ang entablado at sinabi. Kasunod nito, sinimulan ni Kung ang kanyang live na pagtatanghal ng pagpino ng mga elixir na table task. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, itinapon niya ang mga halamang gamot ng isang first class na spirit gathering pill sa medicinal cauldron at nagsimulang pinuhin ang mga elixir pill. Di nagtagal, nabuo ang mga elixir pill, at napuno ng aroma ang hangin. Ang kalidad ay napakahusay. Dahil dito, ang mga taong naruroon ay nag-click sa kanilang mga dila sa pagtataka, dahil sinabi na ni Norvin noon na si Kung ay isang alchemist lamang. Bukod dito, mayroon lamang siyang katangiang apoy sa kanyang katawan at walang katangiang kahoy. Dahil dito naniwala ang karamihan sa mga taong naruroon sa mahika nitong Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron. Kung tutusin, maraming tao ang nakakilala kay Little Kung. Alam nila na isa siyang alchemist at wala siyang katangiang kahoy sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nag-aalinlangan pa rin at nais na subukan ito para sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa ilalim ng gabay ni Little Kung, matagumpay na napino ng mga taong ito ang isang Grade 1 na tableta. Dahil dito, ang lahat ng naruroon ay sa wakas ay naniniwala sa mahika ng isang Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron. Nagkatinginan sina Teresa at Patriarch Albert at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Guru, ang Tier 1 Automatic Cauldron na ito ay mas advanced kaysa sa iyong Tier 3 God Equipment Cauldron. Isa itong electronic display at kaya nitong pinuhin ang higit sa isang uri ng pill. Iisa lang ang sa iyo. Sabi ni Teresa. Sino ang nag-imbento ng bagay na ito? Laking gulat din ni Patriarch Albert. Kung tutusin, napakahawig nito sa kanyang kaldero. Hindi niya maiwasang isipin ang batang babae na nakilala niya ilang taon na ang nakakaraan. Dapat ay mas bata siya kay Teresa. Siya kaya ang nag-imbento nito. Siyempre, ang tinitingnan ng lahat ay isang demonstration item. Ang tunay na auction item ay kailangang maghintay ng ilang sandali bago magsimula ang auction. Bagamat ang function ng auction item ay nananatiling pareho, may restriction, at iyon ay magagamit lamang ito ng isang alchemist. Kapag ginamit ito ng The Alchemist sa unang pagkakataon, ang tunay na impormasyon ng chi ng The Alchemist ay i-record sa ibang pagkakataon. Sana maintindihan ng lahat.
Sabi ni Norvan. Bagamat ang paghihigpit na ito ay tila napakalaki, sapat na upang makahanap ng isang alchemist sa isang sekta o pamilya. Kahit na mayroon lamang silang mga katangian ng apoy, hindi hihigit sa 2 o 3, kaya tinatanggap pa rin ang paghihigpit na ito. 3,146. Ngunit, bago ang auction, kailangan kong linawin ang isang bagay. Ang automatic grade 1 medicine cauldron na ito ay pinagsamang produkto ng trade association ng ating practitioner at ng Commonwealth's Miracle Dr. Larkins Medical Company. Ang ahente sa Commonwealth ay ang common house na si Lane. Ang mga salita ni Norvan ay nagdulot ng bagyo sa pinangyarihan. Ang karaniwang pamilyang Lane. Miracle Dr. Larkins Medical Company. Walang hindi pamilyar sa mga tao sa likod ng dalawang bahay na ito ang kamakailang sikat na freelancer na si Terence. Terence. Inilabas ni Harry ang dalawang salita ng marahas. As expected, kalaban natin sila. Mukhang nagkamali talaga tayo sa Cultivators Trade Association. Nang marinig ni Ancestor Charlie ang pangalan ng Miracle Doctor na Larkins Medical Company, agad niyang naisip si Terence. May magandang dahilan si Terence para gawin ito dahil kinuha nila ang kanyang market, sisiguraduhin niyang hindi nila maibebenta ang kanilang mga table tasks. Bienan, paano natin ito haharapin? Nagngangalit si Harry sa galit. Terence na naman. Hindi niya inaasahan na mag-uuting siya at uuwi na may kasamang Patriarch Charlie sa pagkakataong ito. Binaril niya ang sarili sa paa at nagpino ng napakaraming first grade na table tasks. Kanino niya ibebenta ang mga ito? Ano pa ba ang magagawa natin? Pagdating ng panahon, bibili ako ng ilan nitong grade 1 automatic medicinal cauldrons at ibabalik ko sila para pag-aralan ang mga ito. Titingnan ko kung kaya kong gayahin ang mga ito. Sabi ni Patriarch Charlie na ayaw. How about we attack House Lane and Miracle Dr. Guan's medical company in the secular world? This thing is probably made by the common House Lane and Miracle Dr. Guan's medical company. Pumunta tayo doon at tingnan kung makukuha natin ang manufacturing information. Medyo mabilis ang utak ni Harry. Dahil ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Terence, malamang na ito ay kinomisyon ng bahay na si Lane o ng medikal na kumpanya ng Miracle Doctor na si Larkins na gumawa nito. Pagkatapos ng lahat, ang asosasyon ng kalakalan ng practitioner ay hindi alam ang tungkol dito, kaya ang tanging posibilidad ay nakipagtulungan si Terence kay Norvan matapos itong gawin. Kaya kung gusto niyang makuha ang impormasyon sa pananaliksik, mas madaling mahanap ang tagagawa ng direkta. At saka, nagawa na ni Harry ang ganitong uri ng negosyo noon, kaya pamilyar na pamilyar siya dito. Hindi. Umiling si Patriarch Charlie at mariing itinanggi. Dahil hiwalay na binanggit ni Norvan ang secular na pamilyang Lane at ang Miracle Doctor na kumpanyang medikal na si Larkins at sinabing ilulunsad niya ito kasama nila, nangangahulugan ito na parehong ang secular na pamilyang Lane at Miracle Doctor na kumpanyang medikal na Larkins ay mga estratehikong kasosyo ng Cultivators Trading Association. Kung hahawakan natin ang alinman sa kanila, magiging kalaban natin ang samahan ng mga mangangalakal ng mga magsasaka. Ito ay hindi isang matalinong hakbang. Bienan, don't tell me na ang 5-element sect natin ay takot sa Cultivators Trade Association. Tanong ni Harry na nalilito. Dahil ikaw ang aking manugang, hindi ko itatago ang ilang mga bagay mula sa iyo. Bagamat ang ating 5 elemento na sekta ay isang maladragon na pag-iral sa sinaunang antas, ang Cultivator Trade Association ay isang pag-iral na lumampas sa sinaunang antas. Sabi ni Patriarch Charlie sa mahinang boses. Isang pag-iral na lumampas sa sinaunang antas. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Napakurap si Harry. Ang samahan ng kalakalan ng mga magsasaka ay sumasaklaw sa mga tago at sinaunang antas. Gayunpaman, mayroon ding mga asosasyong pangkalakal ng mga magsasaka sa itaas ng mga antas na ito. Bagamat hindi ko alam kung ang dalawa ay iisang organisasyon, natatakot ako na mayroong 80% na pagkakataon na sila ay pareho. Tama iyon, seryosong sabi ni Ancestor Charlie.
Kung ang Cultivator Trading Association ay nasa ganoong antas sa likod ng kasalukuyang antas, kung gayon kahit na tayo ay nasa antas na iyon, hindi tayo makakagawa ng isang kaaway ng Cultivator Trading Association, lalo pa ang kasalukuyang tayo. Ano ang ibig mong sabihin sa antas na ito at sa antas na iyon? Hindi alam ni Harry kung ano ang nangyayari. Wala lang. Kailangan mo lang malaman na sa likod ng Cultivator Trade Association, parang may mas malakas pang backer. Huwag mo silang madaliin. At hindi sila magkukusa na labagin ang anumang patakaran at humanap ng gulo sa iba dahil ang layunin ng kanilang organisasyon ay humanap ng kayamanan. Ang dahilan kung bakit hindi sigurado si Patriarch Charlie kung pareho ang dalawa ay ang mga secular na cultivator dito ay kumikita ng pera sa mga mangangalakal dito. Ang mga transaksyon sa antas na iyon ay hindi gumamit ng cash ngunit isang kapalit. Oh! Hindi naiintindihan ni Harry, ngunit alam niya na kung ang Charlie Elder ay hindi maglalakas loob na gulo sa Trade Association ng Practitioner, kung gayon ang Charlie Elder ay hindi maglalakas loob na gumawa ng gulo para sa kanya. Hindi nagbago ang kanyang mahiyain na personalidad, at may tatago lamang niya kung hindi niya matatalo ang Charlie Elder. Bienan, sa tingin mo ba ang bagay na ito ay ginawa ni Boss Bale? Boss Bale? Jenny? Terence? Lahat ng tatlo ay posible. Hindi nakakagulat na silang tatlo ay may naisip na kakaibang bagay. Nahulaan na ito ni Patriarch Charlie. Pero paano kung malaman ko? Kung ang impormasyon ay nasa mga kamay ni Boss Bale, lalo tayong magdurusa sa katahimikan, at hindi ito madaling makuha. Oo, kaunti lang ang kaya kong bilhin at pag-aralan muna bago magdesisyon. Tumango si Harry. Tungkol naman kay Teresa, nang marinig niya na si Terence ang may pukana sa likod ng lahat ng ito, nagliwanag ang kanyang mga mata sa pananabik. Ang bagay na ito ay ginawa ng kumpanya ni Terence. Sa panahong ito, ibinabalik ni Tianday sa kanila ang impormasyon ni Terence. Natural, alam ni Teresa na ang bahay ni Lane at ang medikal na kumpanya ng Miracle Doctor na si Larkins ay mga puwersa ni Terence. Sa kabilang banda, hindi alam ni Albert kung ano ang iniisip ni Teresa. Nang marinig niya ang tungkol kay Terence, natural niyang naisip si Boss Bale. Hindi kaya si Boss Bale ang gumawa ng bagay na ito? Pagkatapos, makikilala kaya ni Boss Bale ang batang babae noon? Sa loob ng mahabang panahon, sinubukan ni Patriarch Albert na hanapin ang batang babae at hilingin sa kanya na tulungan siyang magbago ng ilan pang kaldero. Gayunpaman, hindi na niya ito nakitang muli, kaya medyo ikinalulungkot niya. Kaya naman, nagpasya siyang tawagan si Boss Bale pagbalik niya. Gayunpaman, ang mga automatikong grade 1 na kaldero na ibinebenta ng secular na pamilyang Lane ay hindi ang limitadong edisyong 10-1 na kaldero na mayroon ako. Sa halip, ang mga ito ay 5 solong bersyon at 5 sawan na kaldero. Ang 5-in-1 na edisyon ay naglalaman ng 5 solong bersyon, ngunit ito ay 5 magkaibang grade 1 na pills kumpara sa 10-1 na limitadong edisyon. Ipinakilala ni Norvan, kung hindi ka makapaghintay, maaari kang makipag-ugnayan sa secular na pamilyang Lane para bumili ng isang bersyon at isang 5-in-1 na kalderong panggamot. Gayunpaman, ang 10 sa isang limitadong edisyon ay kailangang maghintay para sa auction. Gayunpaman, ang bilang ng mga medicinal cauldrons na isusubasta sa bawat pagkakataon ay hindi magiging marami, 3 lamang. Mangyaring maghanda. Isang edisyon. 5 sa isa. 10 sa isa. Ang mga taong naruroon ay lihim na pinapuna ang Cultivators Trading Association dahil sa pagnenegosyo. Malinaw na pareho ang bagay, ngunit ibinente nila ito sa iba't ibang uri. Gayunpaman, hindi angkop na sabihin ang anuman. Pagkatapos ng lahat, kung maaari kang maghintay at kumpiyansa na makukuha mo ang 10-in-1 na limitadong edisyon, hindi mo na kailangang bilhin ang single o 5-in-1 na edisyon. 3,147. Natapos ang masiglang eksibisyon, at sunod-sunod na umalis ang mga taong naruroon. Lahat sila ay may kanya-kanyang iniisip. Ang ilan ay naghintay at tingnan ang saloobin, ang ilan ay gustong makipag-ugnayan kaagad sa secular na lipi ng Lane pagkatapos bumalik at bumili ng isang bersyon ng automatikong grade 1 medicinal cauldron upang subukan ito.
Napagpasyahan na ng ilan na itago ang lahat ng automatikong grade 1 medicinal cauldron sa kanilang mga bag. Si Harry at ang Charlie Patriarch ay likas na inggit, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanila na bumili ng grade 1 na automatikong kaldero mula sa bahay na si Lane para sa pagsasaliksik. Sa pagsisimula ng automatic cauldron incident, sa wakas ay nalaman ng pamilya Dorian ang pagkakakilanlan ni Terence. Pare, kuya, ang batang ito ay hindi sinatoy mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta, siya ay si Terence. Lahat tayo ay niloko niya. Nang matanggap ni Geoff ang balita, dumating siya sa lugar kung saan nag-iisa sina Vladimir at James sa sobrang galit. Oh, Terence. Narinig na ni Vladimir ang pangalang ito bago pa natalo ni Terence sinatoy mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta sa panahon ng pagsubok ng Sky Elixir Sect. Gusto ni House Dorian na makatrabaho si Terence at tanungin siya tungkol sa kanyang kahinaan, ngunit sila ay palaging isang sinaunang marangal na bahay, mataas at makapangyarihan. Hindi nila gustong humingi ng payo sa isang solo practitioner, kaya't ipinagpaliban nila ang ideya. Sinong mag-aakala na si Terence ang magiging kaaway nila? Oo, ang bodyguard ni Zyrene ay tinatawag na Terence, hindi siya isang alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Kakaiba ang Terence na ito, kahit na ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta na sinatoy ay hindi niya kapareha pabalik sa pagsubok ng sektang elixir ng langit, kaya't normal lang para sa kanya na kayang labanan ang mga tao sa maling landas na dinala namin ni Dong sa maling landas na iyon. Ay isang alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Sabi ni Geoff. Ibig sabihin, ang taong nakipagsabuatan kay Vice President Uyang para patayin si Gian sa Trade Association ng Practitioner ay si Terence. Tanong ni Vladimir. Tama. Parang 100% totoo. Sinabi ni Geoff nang may katiyakan, Father, hindi mo alam. Ngayon lang, nakatanggap ako ng balita na ang Class 1 Automatic Medicinal Cauldron na ang Trade Association ng Practitioners hyping up ay inilunsad ni Norvin at Terence ng magkasama. Magkalapit silang dalawa. Mula dito, malalaman natin na ang taong iyon ay si Terence nang walang pag-aalinlangan. Good Terence? Very good. Isa ka lang palaboy na magsasaka, gayunpaman, muli kang naglakas loob na salungatin ang ating pamilyang Dorian. Sa tingin mo ba ay madaling mabuli ang ating pamilyang Dorian? Hinampes ng Eastern Silver Star ang mesa at bumangon, umuungal sa galit, Ama, hayaan mo akong pumunta at patayin ang munting bastard na ito upang ipaghiganti ang mga eksperto ng pamilyang Dorian na namatay. Huwag maiinip. Si Vladimir ay malinaw na hindi isang mapusok na tao. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, sa ngayon, nagtatrabaho si Terence sa Asosasyon ng Kalakalan ng Practitioner, at siya ay tulad ng araw sa kalangitan. Kung papatayin natin siya ngayon, lalaban tayo sa association. Kahit ang Sky Elixir Sect ay walang lakas ng loob na guluhin sila, kaya paano tayo, ang pamilyang Dorian, makakalaban sa kanila? Ang pagkalugi ng Sky Elixir Sect sa Trade Association ng Practitioner ay kumalat na parang apoy, at ang dahilan ay ang Tier 1 Automatic Medicine Cauldron ni Terence. Kung kayang tiisin ng Sky Elixir Sect, bakit lalabas ang pamilya Dorian? Pare hahayaan na lang ba natin ng ganito? Ang Eastern Silver Star ay malinaw na hindi payag na sumuko, at ang kanyang mga mata ay namumula habang siya ay nagtanong. Siyempre hindi pwedeng basta-basta na lang natin hahayaan ng ganito. Malamig na tumawa si Vladimir at sinabing, hindi natin maaaring patayin si Terence sa bukas, ngunit magagawa natin ito sa dilim. Gayunpaman, hindi namin mahawakan si Zyrene sa ngayon. Kahit na gawin natin, hindi natin siya maiugnay sa sitwasyon ni Terence. Pagkatapos lumabas ng balita, masusundan natin siya kapag namatay si Terence. Sa ganoong paraan, walang maghahinala na ang pagkamatay ni Terence ay may kaugnayan sa atin. Totoo yan. Tumango si Eastern Silver Star. Malinaw na ayaw niyang magdala ng gulo sa pamilya Dorian para sa kanyang paghihiganti. Tama, Ama, noong sinisiyasat ko ang pagkakakilanlan ni Terence, tinanong ko ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta para sa kumpirmasyon, at tila nagpapadala sila ng Earth-class late phase peak para patayin si Terence. Biglang may naisip si Geoff at agad na nagsalita. Oh! The Everyday and Every Tomorrow Sect.
Anong nangyayari? Napukaw ang interes ni Vladimir. Noon, naisip ko na si Terence ay mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, kaya tinawag ko ang makalangit na paggalang na purong yang at tinanong kung ang kanilang disipulo, si Natoy, ay lumabas sa sekta kamakailan. Ang sagot na nakuha ko ay pagkatapos na bumalik mula sa pagsubok ng sektang Elixir ng Langit, si Natoy ay nahulog sa demonyo ng kanyang puso mula sa araw-araw na pagkatalo ni Linford, kung saan siya pupunta, kung saan siya natalo. At patayin ang ating mga tao. Sinabi ni Joff. Hindi talaga ako naniniwala noon, ngunit naisip ko na ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay walang dahilan para magsinungaling sa akin, kaya naniwala ako. Pagkatapos noon, nakatanggap ako ng tawag mula sa Orland ni Faye ng bahay, na nagsasabi sa akin na ang bodyguard sa tabi ni Zyrene ay si Terence. Kaya tinawag ko ang pang-araw-araw at araw-araw na purong yang Diyos ng sekta, na sinasabi sa kanya na labis kong ikinalulungkot ang hindi pagkakaunawaan sa kanila kanina, at nahanap ko na ang tunay na mamamatay tao ito ay si Terence. Siya rin ang kalaban ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Oh! Ano ang sinabi ng Heavenly Venerate na si Chadrick pagkatapos noon? Interesadong tanong ni Vladimir. Pagkatapos, sinabi ng Celestial Master na si Chadrick na kahit hindi natin habulin si Terence, ipapadala nila si Celestial Master Chadrick para patayin siya. Kung pareho tayo ng ideya, maaari nating sabihin sa kanila at sabay nating patayin si Terence. Ililigtas nito ang kabilang panig mula sa pagiging hindi masaya kung papatayin muna natin siya. Sabi ni Joff. Nako, ang galing na may dalawang Sky-class late phase pick na lumalaban sa kanya ng sabay, gaano man kalakas si Terence, gaano man siya kalakas, siguradong mamamatay pa rin siya. Napangiti ang mga labi ni Vladimir. Maganda iyon ang araw-araw at araw-araw na sekta ay nasa bukas habang tayo ay nasa dilim. Kung mamatay si Terence, masisisi natin sila. Kung bakit gusto pa rin tumulong ng pamilya Dorian kahit na ginawa na ito ng araw-araw at araw-araw na sekta, simple lang ang dahilan marami na sa kanilang mga tao ang namatay, paano nila mapapatahimik ang kanilang galit kung hindi sila mismo ang nagpadala ng taong pumatay kay Terence. Sa pamamagitan lamang ng paghihiganti gamit ang kanilang sariling mga kamay maaari silang maging komportable. Kung hindi, ang pamilya Dorian ay patuloy na nagtatampo. Mabuti rin iyan, ngunit dalawang Sky-class late phase pick masters ang lumalabas talagang mataas ang tingin nila kay Terence. The Silver Star of the East pursed his lips and said, Tama na kuya, hindi mo naman nabanggit na hindi magpapatalo ang silangan di ba? 3,148. Hindi, kung tutuusin, kung hindi tayo matalo, mamamatay tayo sa pagsubok hindi natin magagamit iyon bilang dahilan para maghanap ng gulo. At saka, hindi sapat ang ating pamilyang Dorian wala tayong Sky-class late phase peak para ay back up tayo, at hindi tayo magkatugma sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Kaya hindi ko nasabi sa kanila at sinabi ni Dorian. Sige, pagkatapos ay napagpasyahan na. Joff, makipag-usap ka ulit sa mga tao mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta at tingnan kung kailan natin maaalis si Terence ng magkasama. Sabi ni Vladimir. Tatawag ako saglit. Sagot ni Joff. Ang makalangit na paggalang na si Chadrick, na nakatanggap ng tawag mula kay Joff, ay agad na hinanap si Leandro, ang Mad Dragon Patriarch. Master, kakatawag lang ng mga taga-Dorian family, gusto nilang magtulungan tayo para harapin si Terence. Matapat na tugon ng makalangit na paggalang na si Chadrick. Terence! Napagpasyahan mo na bang patayin siya? Hindi payag si Leandro na sumuko kanyang gusto niyang alisin mismo si Terence isang araw, ngunit ang kaluluwa ng Kuanglong Master ay nasa kanyang katawan pa rin. Alam niyang kailangan niyang tingnan ang malaking larawan, at iyon ang tanging paraan. Isa pa, kapatid niya si Natoy, at ayaw niyang may mangyari sa kanya. Hindi pa rin lumalabas si Natoy sa demonyo ng kanyang puso mukhang kailangan nating patayin si Terence para bumalik siya sa normal. Hindi ito makabubuti para sa kanyang paglaki, at wala siyang mag-uudyok sa kanya, ngunit mas mabuti pa rin ito kaysa sa kanya na hindi na lumayo sa demonyo ng kanyang puso at hindi na gumagaling. Kaya't umaasa akong matutupad mo ang aking hiling, Panginoon, sabi ng makalangit na paggalang na si Chadrick.
Sige, sabihin sa mga tao mula sa pamilya Dorian na patayin si Terence kapag lumabas na si Chadwick. Tumango si Leandro bilang pagsang-ayon. Oo, Master. Tumango ang makalangit na kagalang-galang na si Chadwick bilang tugon. Sa ilang araw na ito ng kapayapaan at katahimikan, pansamantalang naisip ni Terence na ang pamilya Dorian ay sumuko na kay Zyrene. Kung tutusin, napakaraming tao ang namatay, at hindi na sila nagpadala pa ng mga masters pagkatapos ng napakatagal na panahon. Malamang tapos na ang usaping ito, kahit sa ngayon. Ang hindi alam ni Terence ay may dalawang Sky-class late phase peak masters na darating para sa kanya. Hindi naman sa ayaw nilang sumama, ngunit ang Celestial Master na si Chadwick ay hindi lumabas sa pag-iisa. Ang automatikong Grade 1 cauldrons ay opisyal na ibinebenta sa kumpanya ng secular na pamilyang Lane. Bagamat ang presyo ay itinakda ng napakataas ni Jasmine, isang bersyon ng kaldero ang naibenta sa halagang $200 milyong, at ang 5-in-1 na kaldero ay naibenta sa halagang $800 milyong sa unang araw ng negosyo. Nagbenta pa rin sila ng 3 solong bersyon ng automatikong Grade 1 na kaldero at 2 5-in-1 na automatikong Grade 1 na kaldero. Siyempre, nagmamasid lang ang iba pang mga tao. Gusto nilang marinig kung ano ang naramdaman ng ibang tao pagkatapos gamitin ito. Pagkatapos ng lahat, hindi sila sigurado kung ang bersyon na ibinebenta sa secular na mundo ay kapareho ng ibinebenta sa Cultivador Trade Association. Ang tanging paraan ay maghintay na gamitin ito ng iba bago sila gumawa ng desisyon. Gayunpaman, 2 sa mga kaldero ang binili ng mga tauhan ni Harry. Ang isa ay isang solong automatikong kaldero, at ang isa ay isang 5 sa isang automatikong kaldero. Binalak niyang saliksikin ito kasama si Patriarch Charlie sa kanyang pagbabalik. Tulad ng para sa mga taong ito mula sa sinaunang at nakatagong mga antas, lahat sila ay napakatalino upang hindi makipagtawaran o kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang secular na pamilyang Lane ay nasa isang kooperatiba na relasyon sa Cultivator Trade Association. Kung maglakas loob silang saktan ng secular na pamilyang Lane, ito ay katumbas ng pagkontra sa asosasyong pangkalakalan ng magsasaka. Wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Kailangang malaman ng isa na ang Practitioner Trade Association ay may 3 Sky-class late phase peak masters na namamahala. Ito ay isang napakalakas na puwersa. Hindi inakala ni Jasmine na aabot sa 1.9 bilyon ang benta sa unang araw. Ito ay isang magandang simula. Ang pera mula sa unang araw lamang ay sapat na upang bayaran ang utang ng bangko. Hindi bababasa, ang utang ng bahay Lane ay magiging maayos. Ang mga benta mula sa susunod na araw at sa susunod na araw ay sapat na upang bayaran ang medikal na kumpanya ni Fatty Boy. Masayang tinawagan ni Jasmine si Terence. Terence, alam mo ba? Sa unang araw, umabot sa 1.9 bilyon ang benta natin. Si Jasmine ay isang henyo ng bahay ni Lane, ngunit ang nakakabaliw na halaga ng pera na ito ay hindi isang bagay na maaari niya maging kalmado. Anong uri ng negosyo ang maaaring kumita ng napakaraming pera sa isang pagkakataon? Bagaman hindi mababa ang halaga ng isang Grade 1 automatic medicinal cauldron, at ang halaga ng titanium alloy at isang dedikadong solong chip ay masasabing napakamahal, kumpara sa presyo, ito ay isang pagbaba sa karagatan, o kahit na balewala. 1.9 bilyon. Nagulat din si Terence, hindi niya akalain na makakapagbenta sila ng ganito kalaki sa unang araw. Kung tutusin, kailangang magsikap si Terence para makalakam ng pondo para muling tumakbo ang kumpanya ng gamot, ngunit ito ay ibinente ni Jasmine sa unang araw. Ilang kaldero ang naibenta mo? 5, 2 sa isa, 3 sa isa. Ngunit ang gastos ay pareho, sabi ni Jasmine. Natural na naunawaan ni Terence ang sinasabi ni Jasmine. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay ang programming sa chip, ngunit ang gastos ay pareho. Ang ikinagulat ni Terence ay ang 5 kaldero sa halagang 1.9 bilyon. Bakit ang dami? Anong presyo ang itinakda mo? Nagulat si Terence, ang presyo ay masyadong mataas. Ang isang bersyon ng cauldron ay ibebenta sa halagang $200 milyon, habang ang 5-in-1 cauldron ay ibebenta sa halagang $800 milyon.
Ito ang presyo na napagkasunduan namin ni Vice Guild Leader Uyang. Kailangan kong itakda ang presyo ayon sa kanilang tinansyang presyo ng auction at hindi ko maibaba ang presyo. Sabi ni Jasmine, pero sa itsura nito, maganda ang takbo ng mga benta. At least walang malamig na pagtanggap. Simula bukas, mas marami na ang bibili. Kung tutuusin, maraming tao ang naghihintay kung may epekto ba ito sa nakita ng trade association ng practitioner. Sige, then you can continue selling. Report to me if you have any news. Si Terence, sa kabilang banda, ay gama ng isyo ng kumpanya ay matagal nang bumabagabag sa kanya, at sa wakas ay natapos na. 5 elemento sekta. Iniharap ni Harry ang 2 kaldero sa ninuno ng Charlie at masakit na sinabi, itim talaga ang secular na pamilyang Lane na ito. Talagang gumastos sila ng mataas na presyo na $1 bilyong sa 2 piraso ng basurang ito. Kung hindi dahil sa kabayaran mula sa pagbebenta ng ilang mga table tas ng asosasyon ng kalakalan ng magsasaka, wala akong pera para bilhin ang mga iyon. Ang likidong pondo ng 5 elemento ng sekta ay ginamit lahat sa paggawa ng mga grade 1 na table tas, kaya halos wala na silang laman. Sa kabutihang palad, mayroon pa silang pera mula sa mga tabletang ibinente nila, kung hindi, hindi talaga kayang bilhin ni Harry ang 2 automatic grade 1 na kaldero na ito. Kailangang malaman ng isa na ang 2 kalderong ito ay mataas ang presyo. 3,149. Naramdaman din ni Patriarch Charlie na ang bagay na ito ay napakamahal. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, maaari nitong pinuhin ang mga table tas ng mag-isa. Kailangang malaman ng isa na ang halaga ng kasanayan ng isang unang baitang alchemist ay hindi limitado dito. Anong espesyal dito? I didn't dare to study it. This thing is very sophisticated. I was afraid of break it, kaya ipinakita ko ito sa iyo, biyenan. Sabi ni Harry. Ang bagay na ito ay tila kombinasyon ng mga sinaunang panahon at modernong panahon. Mayroon itong parehong mga electronics at sinaunang mga likha. Hindi madaling mag-aral. Habang nagsasalita si Patriarch Charlie, sinabi niya sa isang maliit, pumunta at kunin ang iyong pangalawang senior na tiyuhin na si Albert. Pag-aaralan natin itong grade 1 automatic medicinal cauldron ng magkasama. Oo, Patriarch. Mabilis na sumagot ang maliit at lumabas ng silid upang hanapin si Patriarch Albert. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Patriarch Albert si Teresa sa silid ni Patriarch Charlie. Sa katunayan, si Patriarch Albert ay interesado rin sa automatikong medicinal cauldron. Siyempre, hindi niya intensyon na magsabi ng labis kay Patriarch Charlie. Sa dominanteng personalidad ni Patriarch Charlie, kung alam niya na ang maliit na batang babae na nakilala niya noon ay maaari ding baguhin ang medicinal cauldron, malamang na mahuli niya ito kaagad. Sa makatuwid, ang patriarch na sina Albert at Teresa ay kumuha ng isang kaldero at pinag-aralan ito ng hindi nagpapahayag ng kanilang mga opinyon. Napakatumpak nito. Ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng kalderong ito ay iba sa isang tunay na kaldero sa unang baitang. Nakagawa ng ganoong conclusion si Patriarch Albert matapos tingnan ang hitsura ng ilang sandali. Oh! Hindi ito napansin ni Patriarch Charlie. Dati, iniisip lang niya na ang mga sangkap ng automatic grade 1 medicinal cauldron ay kapareho ng sa real grade 1 medicinal cauldron. Gayunpaman, napansin lamang niya ang pagkakaiba matapos itong banggitin ni Patriarch Albert. Ito ay tila isang karaniwang metal na material na ginagamit sa secular na mundo, hindi ang bihirang kulay na bakal. Dapat ay titanium. Hindi tulala si Harry, matagal na siyang nasa common world, at sa paalala ni Albert, nakilala niya kaagad ang mga sangkap. Ang ganitong bagay ay kadalasang ginagamit sa ilan sa mga produkto ng secular na mundo. Gayunpaman, ang titanium metal na ito ay tila medyo naiiba. Ito ay naproseso na. May iba ka bang opinyon? Ang ninuno ng Charlie ay tumango at tumingin kay Harry ng may pag-asa. Biyenan, pangalawa elder, may mga electronic circuit sa loob nitong automatic grade 1 medicinal cauldron.
Wala tayong alam sa mga bagay na ito. Kung binuwag-buwag natin ito ng padalos-dalos, malaki ang posibilidad na masira natin ang kagamitang ito. Kaya, ang mungkahi ko ay kumuha tayo ng eksperto sa computer para basagin itong medicinal cauldron sa loob. Dapat may electronic program sa loob. Iminungkahi ni Harry. Tama ka. Gayunpaman, ang 5 elementong sekta natin ay palaging nakikitungo sa mga sinaunang sektang ito. Alin sa mga sektang ito ang magaling dito? Sumimangot si Patriarch Charlie at sinabing, Harry, may kakilala ka ba? Meron akong kandidatong susubukan. Sa tingin ko dapat may paraan siya. Sinabi ni Harry pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sino te? Tanong ni Patriarch Charlie. At ang taong ito, biyanan, kilala mo rin siya. Siya ang pinuno ng Firewolf Gang, Miss Wanwan. Ang mga Firewolves ay isang sinaunang sekta na nakatuon sa teknolohiya. Ang paghingi sa kanila ng tulong ay ang tanging pagpipilian natin, sabi ni Harry. Not bad, Harry, you're a quick-witted one. I would not thought of this if you didn't tell me. Tumango si Patriarch Charlie at sinabing, okay, Harry, you'll contact Miss Lyson. Kung may request siya, sabihin mo lang sa kanya. Okay, biyanan? Taken ko sila ngayon. Tumango si Harry at lumabas ng kwarto para tumawag. Sa silid, sa wakas ay naunawaan na nina Patriarch Albert at Teresa kung ano ang ginagawa nina Patriarch Charlie at Harry. Parang magbikrak at gagayahin ang isang grade 1 automatic medicinal cauldron. Bahagyang sumimangot si Patriarch Albert. Pakiramdam niya ay nakakahiya na kopyahin ang mga nakamit na teknolohiya ng ibang tao. Pagkatapos ng lahat, ang 5 elemento na sekta ay ang pinuno ng sinaunang panahon. Masisira talaga ang kanilang reputasyon kung gagawin nila ang ganoong bagay. Si Teresa, sa kabilang banda, ay labis na nag-aalala. Gusto niyang pigilan sila, ngunit wala siyang magandang dahilan. Umaasa lang siya na hindi ito malulutas nina Harry at Charlie. Gayunpaman, sinabi ni Patriarch Albert, Charlie, gusto mong gayahin itong grade 1 automatic medicinal cauldron. Tama, pangalawang senior na kapatid, naniniwala akong alam mo ang business opportunity ng bagay na ito. Ang pinakamahalaga ay ang presyo ng medicinal cauldron na ito ay 200 milyon para sa isang bersyon at 800 milyon para sa 5-in-1 na bersyon. Kung maaari nating kopyahin ito, natatakot ako na maaari tayong kumita ng kapalaran. Sabi ni Patriarch Charlie. Charlie, ginagamit namin ang pangalan ng Sky Elixir Sect para ibenta ang aming mga kalakal. Bilang pinuno ng mga sinaunang sekta, hindi ba nararapat na hilingin mo sa Sky Elixir Sect na gumawa ng ilang mga pekeng? Ito ay isang bagay na makakasira sa ating reputasyon. Sabi ni Patriarch Albert. Second senior brother, I'll still say the same thing. You're not in charge, kaya hindi mo alam kung gaano kamahal ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi mo alam ito, mapait na sabi ng ninuno ng Charlie. Gumawa kami ng isang bungkos ng grade 1 na pills at ginamit namin ang lahat ng likido naming pondo para gawin ang mga ito. Nang ipadala namin ang mga pills sa association, sinabi nila sa amin na ang automatic cauldron na ito ay imbento ni Terence. Nakakainis talaga ito, hindi ba malinaw na laban ito sa amin? We've been spent so many this grade, and if this grade cauldron, ang 5 elementong sekta ay talagang malugi. Kung gayon, bakit ka gumawa ng napakaraming tableta sa unang baitang? Ngumuso si Grandmaster Albert, huwag mong isipin na hindi ko alam. Para pigilan si Terence sa pagbebenta ng kanyang mga table tasks, hindi ba? Charlie, napakaliit mo. Ngayong hindi mo maibenta ang mga table tasks, sinisisi mo si Terence. Pagdating ng panahon, titignan ko kung makakagawa ka ng replika ng kaldero. Sino ang nakakaalam, baka makaisip siya ng bago. Sige, pangalawang senior na kapatid, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Dapat kang tumuon sa pagpino ng mga table tasks. Ako ng buong responsibilidad para sa mga bagay na ito na nag-aalala. Matigas na sabi ni Patriarch Charlie. Forget it, I'm going back to concoct pills. Heavenly Silkworm Transformation, let's go.
Ikinaway ni Patriarch Albert ang kanyang kamay at sinabi kay Teresa. Sa pagtingin sa likuran ni na Patriarch Albert at Teresa, si Patriarch Charlie ay tumawa ng may pagkadismaya. Mga bagong bagay. Paano ito naging posible? Ang kalderong ito ay marahil ang limitasyon ni Terence, makakagawa siya ng kopya at palitan ang merkado ni Terence. Kung tutuusin, sa pagkakaalam niya, mahirap gawin ang mga kaldero. Kahit na nakahanap si Terence ng titanium upang palitan ang material ng isang first-grade cauldron, ang pangalawang grade cauldron ay hindi kasing daling palitan ng first-grade cauldron. 3,150. Kahit na siya ay hindi madaling makagawa ng kaldero sa ikalawang baitang, lalo pa si Terence. Hinanap ni Harry ang numero ni Miss Lyson at dinial ito. Kuya Kang. Nanggaling ang boses ni Miss Ford mula sa kabilang dulo ng telepono. Bakit mo ako tinatawag? Nandito ka ba para magtanong tungkol sa dalawang test subject? Naku, wag na muna nating pag-usapan yung dalawang test subjects. Walang pagmamadali. May kailangan pa akong ikonsulte kay Miss Ford. Walang pakialam si Harry kung mabuhay o mamatay si Kuya Mian at si Guanyin, hindi naman ang kanyang ama, kung tutuusin. Mas nag-aalala siya sa automatic cauldron. Ano ito? Tanong ni Miss Ford. Mian or Milo? Guanyin or Glade? Ano ito? Tanong ni Miss Ford. I wonder kung may expert si Miss Ford sa pag-crack ng mga computer programs at electronic circuits. Tanong ni Harry. Oh. Ano ang ibig sabihin ni Kuya Kang sa pagtatanong nito? Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Miss Ford. Ganito. Naniniwala ako na narinig mo na ang Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron na kumakalat na parang apoy sa martial arts world, Miss Ford. Tanong ni Harry. Tama, narinig ko ang tungkol dito. Gayunpaman, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa amin. Ang direksyon ng pananaliksik ng aming center ay teknolohiya, na ganap na naiiba sa mga tabletang ito. Sabi ni Miss Ford. Hehe, Miss Ford? Baka hindi mo alam ito, pero itong Grade 1 Medicinal Cauldron ay high-tech. Sa pamamagitan nito, ipinaliwanag ni Harry ang Tier 1 Automatic Medicine Cauldron's general situation to Miss Lyson. Kung katulad ng sinabi mo, baka electronic product talaga ang bagay na ito. Pero, ano ang pakay mo sa pagsasabi nito sa akin? Tanong ni Miss Ford. Ganito, I would like to ask young lady ni to help you extract and replicate this Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron. Would lady ni be interested? Of course. We will share the profits. Inimbitahan ni Harry. Oh. Kung hindi mali ang pagkakaintindi ko, kung ako mismo ang bibili ng medicinal cauldron at pagkatapos ay gagayahin ko, hindi ko ba magagawang tamasahin ang mga tubo sa sarili ko? Bakit kailangan kong ibahagi sa iyo ang isa? Tanong ni Miss Ford. Ito. Miss Wang, tulad ng alam mo, ang cauldron na ito ay hindi lamang nangangailangan ng napakahusay na computer at electronic skills, kundi pati na rin ang kaalaman sa alchemy. Ang ating Heavenly Elixir Sect at Five Element Sect ay ang mga autoridad sa lugar na ito. At saka, ang mga sales channel ni Miss Ford ay hindi dapat maging kasing kahanga-hanga tulad ng sa atin, tama? Mabilis na sumagot si Harry. Tama ka, pag-iisipan ko. Tumango si Miss Lyson at nag-isip ng malalim. Si Harry ay hindi nang ahas na abalahin siya at tahimik na naghintay para sa kanyang sagot. Pagkaraan ng mga 3 hanggang 5 minuto, muling nagsalita si Miss Ford, maaari akong sumang-ayon sa iyong mungkahi, ngunit ang bagay na ito ay hindi napakadaling basagin at gayahin. Magbibigay kami ng teknikal na suporta, at magiging responsable ka sa paggawa at pagbebenta nito. Ang mga kita ay hahatiin ng 50 hanggang 50. 50 hanggang 50. Napakurap si Harry. Hindi ba ito humihingi ng labis?
Kailangan niyang humingi ng pahintulot kay Patriarch Charlie, kaya sinabi niya, sige, hihingi ako ng pahintulot mo. Gayunpaman, mayroon ka bang ganoong talento sa iyong panig? Computer expert ang boyfriend ko, pero busy siya sa ibang bagay at hindi na siya makakabalik pansamantala. Pero, may direct disciple siya na si Dr. Benjamin Tu, na expert din sa computer science. Makipagtulungan siya sa research and development. Sabi ni Miss Ford. Mabuti. Ire-report ko ito kay Patriarch Charlie. Mabilis na tinungo ni Harry ang silid ng Charlie matapos makuha ang kumpirmasyon. Pagkatapos kumatok sa pinto, pumasok si Harry sa silid upang makitang wala na doon si Patriarch Albert at ang makalangit na silkworm transformation. Gayunpaman, hindi nagulat si Harry dahil hindi talaga sila magkasundo ni Patriarch Charlie. Bienan, nabigyan ko na ng tawag si Miss Lysen, ang nasa likod ng Firewolf Gang. Maaari siyang magpadala ng eksperto sa lugar na ito para tulungan tayong mag-research at makrak ang Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron. Gayunpaman, ang kondisyon ay dapat hatiin ng 50 hanggang 50 ang kita. Sabi ni Harry. 50 hanggang 50, medyo sobra na. Matapos marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Patriarch Charlie. Gayunpaman, ang lady ni ay hindi katulad ng mga master ng sekta ng mga sinaunang sektang iyon. Hindi siya isang pushover na maaaring manipulahin ng sinuman. Dahil iminungkahi ni Lady ang paraan ng pagbabahaging ito, hindi na ito mababago. Kung ito ay binago, ang kabilang partido ay malamang nawakasan ang pakikipagtulungan, na hindi katumbas ng halaga ng pagkawala para kay Patriarch Charlie. Kung tutuusin, si Lady ni ang tanging taong mahahanap niya sa ngayon. Kahit na si Patriarch Charlie ay maaaring mag-recruit ng mga tropa at bumili ng mga kabayo para magamit niya sa secular na mundo, hindi niya maaaring linangin ang mga talento. Magtatagal pa rin ang pag-set up ng laboratorio. Sa oras na ito ay ginawa, ang merkado ay magiging puspos. Paano siya kumita ng malaki? Ang lamig na ng daylily. Kaya naman, sa harap ng napakalaking kahilingan ng Lady ni, walang nagawa si Patriarch Charlie kundi ang tumango at magsabing, sige, pangako mo kay Miss Ford na hahatiin natin ito sa 50 hanggang 50, ngunit dapat dumating ang kanyang mga tao sa lalong madaling panahon. Sige, ipapaalam ko kay Miss Ford. Tumango si Harry at tumawag kay Miss Ford. Matapos makuha ang tugon ni Harry, ipinadala ni Miss Diana ang estudyante ng kanyang kasintahan, si Dr. Benjamin Tu, upang hanapin si Harry ng walang pag-aalinlangan. Si Benjamin ang pangalawa ay talagang isang napakalakas na tao. Pagkatapos niyang kunin ang kaldero at tingnan ito ng ilang beses, halos ipinaliwanag niya ang prinsipyo ng kaldero, dapat mayroong isang maliit na chip sa loob ng kalderong ito na maaaring ayusin ang tindi ng apoy ayon sa curve ng oras upang makamit ang layunin ng alchemy. Sa totoo lang, ngayong alam na natin ang prinsipyo, magagawa natin ito kung gusto natin. Paggawa. Sumimangot si Patriarch Charlie. Hindi ba niya naisip na lumikha ng katulad na bagay noon? Gayunpaman, nang pinino ng mga alchemist ang mga table task, umasa sila sa kanilang sariling pangunawa sa anyo ng tableta upang ayusin ang intensity ng apoy anumang oras. Gayunpaman, ang bagay na ito ay isang pakiramdam lamang. Sino ang maaaring magtala ng tindi ng apoy habang pinipino ang mga table task? Higit pa rito, ang laki ng apoy ay ang kanyang sariling pangunawa. Kahit si Patriarch Charlie ay hindi masabi kung gaano kalaki ang apoy. Higit pa rito, nagkaroon din ng koordinasyon ng oras at temperatura. Ang isang solong paglihis ay magiging sanhi ng pag-scrap ng tableta. Kasama dito ang ilang komplikadong functional curves. Pagkatapos ng maraming araw ng pagmamasid ni Patriarch Charlie, natuklasan niya na ang Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron na ito ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Sa katunayan, maaari itong automatikong pinuhin ang mga table task, ngunit ang bawat kontrol ng alchemist sa apoy at temperatura ng alchemy ay may bahagyang mga paglihis. Ang mga paglihis na ito, sa pakikipagtulungan ng pangunawa ng alchemist, ay hindi magdudulot ng anumang kahihinatnan sa aktwal na alchemy dahil itinutuwid ito ng lahat sa pamamagitan ng kanilang pangunawa kapag nagpino ng mga table task.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.